Maaring gawing avenue ito ng mga taga Mindanao, itong pangyayari ngayon dyan sa Davao City at makisa. Hindi lang po ito laban ng KOJC. Ang problema natin dito, ang kinakaharap natin sa pang-araw-araw. No? Isang tabi natin kung ano man ang hindi interes ng bawat Pilipino. Ito interes ng bawat Pilipino ang mga pinag-uusapan natin dito. At ito yung dapat marinig mula sa atin, mula sa taong bayan, kasi nasa konstitusyon ito. Hindi pwedeng pigilan ang boses ng taong bayan na maiparinig. Dahil unang-una, ang kapangyarihan ngayon na nasa mga namumuno, lahat yan galing sa kapangyarihan ng taong bayan. At hindi nawawala yan na ka-Eric, na parang isinalin mo yung kapangyarihan mula sa taong bayan, naghalal ka, ibinigay mo sa mga opisyal, nasa kanila ng kapangyarihan at wala na ang kapangyarihan na yon sa taong bayan. Still, sinasabi ng konstitusyon, nananatili pa rin ang kapangyarihan at nagmumula itong lahat sa taong bayan. Kaya ito yung dapat na exercise ng bawat Pilipino, ka-Eric. Tama po kayo, Brother Admar, no? Walang ibang dapat sisihin si Marcos Jr. sa nangyayari ngayong pag-aalsa ng mamamayan sa Mindanao, lalo na sa Davao, kundi ang sarili niya. The only thing that Marcos did when he came to power ay sinayang niya ang kapangyarihang inaatang sa kanyang balikat ng mamamayang Pilipino. Una, nagbumalik siya bilang tuta o puppet ng Amerika. Ipinapahamak niyang bansa sa kanyang digma-digmaan at tapang-tapangan sa China. Pangalawa, pinanumbalik niya ang paghahari-harian ng mga oligarko, politikong bulok na mga kawatan sa gobyerno at ang mga negosyante na walang sawa sa ganid, sa gahaman, sa ganansya. Lahat yan, binalik niya, restored, baliktad sa ginawa ni Pangulong Duterte. Number 3, dahil dyan, lumaganap ang kagutuman. Milyong-milyong Pilipino ang nadagdag sa bilang ng mga nagugutom araw-araw, pero pinagtatawanan lang ni Marcos. Tinatawag niyang, guni-guni lang yan. Kwan lang yan. Kulang lang kayo ng diskarte. 21 pesos, mabubuhay na kayo sa isang pagkain nyo. So ito lahat ang pagkawala ng trabaho, pagkawala ng oportunidad na mabuhay ang maraming mamamayang Pilipino, at ang pagsirit ng mga presyo ng bilihin, pagkain, serbisyo, at ang paglagana po ng kriminalidad muli, at ang pagiging kriminal na ng mga pulis, kagaya ng ginagawa ngayon sa Kingdom of Jesus Christ. All of this ay nagtapatong-patong na. At ngayon, ang pagtitimpi ng mamamayan sa loob ng 2 taon sa kabulukan, kapalpakan ni Marcos Jr. Ang iskandalo niya sa droga, ang kanilang pangingialam ng kanyang asawa at pinsan sa poder ng pagkapangulo niya. All of this ay naging dahilan kung bakit sumasambulat ngayon ang dagundong at daluyong ng galit ng paniningil ng sambayan ng Pilipino sa bulok at palpak na gobyerno ni Marcos. Wala siyang ibang sisingilin at sisisihin ito, mga kababayan, kundi siya mismo. Dahil siya ay hindi nararapat na manatili na sa poder sapagkat inuuna niya ang personal interest, ang pagbabalik ng mga nakaw na yaman, at ang pagwasak sa karapatan ng mamamayan ay pinapabayaan niya, kinukonsenti pa niya, Brother Admar. Kaya ito ngayon ay gabi ng pagpupukaw, gabi ng pagkamulat ng buong mamamayang Pilipino. Ang hudyat ng pagsisimula sa Davao ay hindi na mapipigilan. Lalaganap ang dagundong at daluyong ng pagkilos ng mamamayan na babawiin nila ang ipinahiram na kapangyarihan kay Marcos at babangon ang buong bansa sa pamamagitan ng pagtatayo ng bagong pamahalaan, Brother Admar, mga kababayan. Ka-Eric, magandang isang makasaysayang gabi sa iyo. Si Jade ito, partner. At change court muna with partner Admar. At tuloy-tuloy nga ang ating pagtutok dito sa mga kaganapan dyan sa KOJC Religious Compound. Hindi lang ito ang tinututukan natin, itong malamartial law na paglusob ng kapulisan dyan sa loob ng KOJC Religious Compound, kundi ang umpisa ng people power, ka-Eric, na nagsisimula na ngayon dyan sa Davao City, sa Mindanao, at patuloy nga ang panawagan sa maraming mga Pilipino sa iba't ibang mga sektor at iba't ibang grupo na makiisa nga dito nga sa panawagan, hindi lamang sa hustisya na sinisigaw ng KOJC, kundi ito, partner Eric, ang pagbaba sa pwesto ni Bongbong Marcos Jr. at ang pagsasailalim sa hair follicle drug test na patuloy niya, ka-Eric, na nililihis sa iba't ibang mga isyu. Kailan ba magsisimula, ka-Eric? Kailan ba magsisimula? Kailan ba niya tutugunan itong panawagan ng taong bayan para siya ay magpa-hair follicle test? At
lantad na sa lahat ng mga social media platforms itong mga videos kaugnay nga sa mga ginagawa niya. Bakit hindi siya nagsasalita? Natatagalan ba ang Pangulong Bongbong Marcos na maghanap ng isang doktor o isang eksperto para magsagawa ng hair drug follicle test para ilihis naman at hindi patutuhanan na siya gumagamit illegal na droga? Tanong lamang po yan para sa ating itong si Bongbong Marcos Jr. Wala na pong respeto ang taong bayan sa kanya. Hindi na tinatawag na presidente. Ka-Eric, ang presidente, ang kasalukuyang leader, hindi na nga leader kasi nga hindi na pamamunuan ng maayos ang bansa. Sa halip na to unify the Filipino people, ang ginagawa ng leader ngayon ng Pilipinas ay dinidivide niya, ka-Eric, itong ating bansa. Malinaw yan at nagsisimula na nga na naglabas na ng kanilang mga pahayag ang sigaw ng taong bayan, ka-Eric, para si Bongbong Marcos Jr. ay bumaba na sa kanyang pwesto. Malinaw na malinaw ito. At para hingin natin yung huling update, mga kaganapan dyan, partner, mga kasama natin, si partner Brenda Manalo, nandyan mismo sa Davao City. Brenda, isang makasaysayang gabi sa iyo. Sa makasaysayang gabi sa iyo, partner James. Nandito tayo ngayon mismo sa labas ng KOJC compound na kung saan ay unti-unti na dumadami ang lahat ng mga KOJC members at maging mga hindi KOJC members ay papunta na rito sa kinalalagyan namin ngayon. So, ma-illustrate ko, partner James, meron man tayong live feed. Makikita natin ang libo-libong mga KOJC member na nagkipon dito sa labas ng gate. Yung pinaka-main gate ng KOJC na malapit sa Jose Maria College. Wala nang batas ang Pilipinas at ang ating kapulisan, ang Philippine National Police is a lawless institution. Kaya ng sinabi natin, ang ating stand is that punong-puno na tayo sa injustice na ginawa ng mga pulis na ito, ng gobyerno. Kaya andito na tayo sa kalsada. Kung hindi nila tayo naririnig sa ating pakiusap, dahil natin sa kalsada. At nandito na nga ang KOJC members maririnig sa background at papapanood doon sa live feed. Ating ang mga sasakyan natin ay tag-barricade dito sa highway kung saan ito yung pinakamalapit na highway sa Davao International Airport. Wala nang nakikinig sa atin na mga taga-gobyerno and it has come to the saturation point na kung diin all has broke close. Kaya nga bakit? Kasi ang mga pulis, kung makikita nyo kanina, binarricade ang sarili nating compound. Hindi pa sila nakontento sa pabalik-balik nilang search. Dagdagdag pa sila, partner Jay, ng mga pulis pa. Ngayong gabi, nag-augment pa sila ng police forces. Kaya andito na ang ating laban sa kalsada. Kung hindi tayo maririnig kahit anong mangyari dito, tuloy-tuloy na ito. At alam natin ang lahat ng mga Pilipino, gaya ng manaririnig ko, nakakausap ko na common Filipinos, kahit yung mga pulis na inuutosan ni Torre, lagi sila nagsasabi, hindi lang 5, hindi lang 10, kundi sila lahat gusto nilang umuwi. Akala nila ang search daw, ang ubag-serve ng warrant of arrest ay half day lang kahapon. Hindi nila alam na hindi na pala sila pauwiin, wala daw silang damit na masuot, wala daw silang kahit toothbrush o anumang kanilang baon. Kaya sila mismo ay hindi rin sang-ayon sa pinuutos ni Torre na maitim pa sa alkitran ang bunhi. At Pastor Jay, sa kawalang modo nitong pulis dito sa Region 11, ang kung maririnig naman sa background, sinabayan ang ating ito, tiniming nila alas 6 kasi ng gabi, nag-start tayo dito mag-gather. At yung point na rin yun, kung saan i-start lang i-play ang kanilang take at recorded na kung saan balik-balik nila na
mag-turn down ng warrant of arrest pag ang sinasabi pa ng tape recorder nila na yung audio recorder nila na babae nagsasalita na mga sinungaling. Sabi nila kesyo daw nasiserve lang daw silang warrant of arrest. Pinapatupad daw nila ang batas, ang mga mananagot daw yung mga abuso sa karapatan ng mga bata, kung ano-ano kasinungalingan at sumasabay sila dito. Pero ang ating boses ay mas malakas na ngayon at wala na itong atrasan. Whatever happens, all have broke through. Dahil punong-puno na ang JC. Workers, leftovers, sa ginawang na kay Pastor at sa buong examination. Wala tayong ginawa, pero ang kanilang lalo, hindi na lang maghanap, kundi gusto nilang kanang kugkugin ang ating lugar ay nagdagdag na naman sila ng mga pwersa ng kapulisan. Plus, hindi na tayo pinapapasok sa sarili nating compound. Pwede tayo lumabas. Yes, imagine ang kanilang batas kanila, tapos parang pagkikilot yung mga workers sa loob, sasabihin pa nila, bawal kang pumunta dyan, pinagbabawalan tayo sa limitad, mga sila, feeling nila, mga joke ang mga pulis na doon sa loob, sa paumunan ni Lore, Mother Jay. Yes, Brenda, para lang din sa kaalaman ng mga kababayan nating nanunood sa mga oras na ito, hindi lamang mga members ng KOJC ang nandiyadyaan ngayon. May napapansin tayong may mga konsehal, ilang opisyal ng taga Davao City Government ang nakikiisa din at maraming Davaoenyo pa tayong nananawagan pa tayo sa marami pang mga Davaoenyo na nandiyadyaan dahil hindi lamang perwisyo ang hatid nito sa mga taga KOJC, kundi pati na sa lahat ng mga Davaoenyo. Yes, Partner Jane. Actually, meron na doon sa natatanaw ko kasi nandito ang aking location sa overpass. Alam mo yung overpass sa may Waxis fronting sa atong main gate. Meron ng mga hindi taga-KOJC or non-KOJC members that are approaching papunta rito, and they also have the flag. At ito, sabi ng narinig ko, is Maisog Davao. So, meron din ng mga parents ng mga JFC students ang gusto rin makilahok dito sa ganito kalisan ang kanila kahit mga messages, Partner Jane, nakaka-receive ako sa mga iba't ibang mga grupo na sinasabi nila simulan nyo lang KOJC. Gusto na namin talaga rin matapos ang administration ito na walang patas at walang sinusunod na hospital. Okay, Brenda, ito ngayong nakikita natin ngayon para sa kaalaman ng ating mga kababayan, ito lamang ay umpisa sa Davao lamang ito. At ito ay posibleng mangyari sa buong Pilipinas, Mindanao, Luzon, Mindanao, Visayas at Luzon at buong mundo. Mga OFW nating mga kababayan ay nakabonitor sa mga oras nito. Yes, Ka Eric. Jade, may breaking news tayo. Mga retired generals are now going to Davao City. Wow. Yung mga nag-condemn ng corruption sa flood control, they're sending me messages na many of them na malapit sa Davao will join the Davao crowd. At ngayon may ilang mga retired officials ng gobyerno rin na tumatawag, kaya sinagot ko kanina. They are now getting ready to join in solidarity sa Davao City. At ito'y nakakatabang puso sapagkat nagsasalita na po ang taong bayan at iba't ibang sektor ng lipunan ay nagdumadagsa na po sa Davao City. This is really heartwarming and this is a real history in the making. Brother Jade at Brenda, tuloy-tuloy na po ito. Hindi na po ito mapipigilan ni Abalos, ni Marcos at ng mga alipores nila. People are now creating the rebirth of people power in Davao, and it will now become a groundswell of people's movement against Marcos in the entire country. You're absolutely right, Ka Eric. At by the way, makakasama natin ngayon sa ating pagtutok dito sa ating special coverage dyan po sa mga nangyayari sa Davao City. Ka Eric, si partner Ina Mortel, partner Brenda, tuloy-tuloy tayo sa pagtutok dyan mismo sa Davao City. Sabi ko nga kanina, ito'y umpisa lamang, partner, no?